On few minutes stop, saan ba dapat ilagay? Sa neutral or sa park? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron tayong na-receive na question na related sa automatic transmission at newly driver lang daw siya. At yun nga daw, kung few minutes, o actually nakalagay doon 89 seconds, saan ba daw niya dapat ilagay? Sa park or sa neutral? Okay, kung hindi ka bababa ng sasakyan, ideally dapat nasa neutral lang. Okay, kung few minutes lang naman yan o few seconds. Okay, kung hindi ka bababa, okay lang na nasa neutral. Now, kung ikaw naman ay bababa ng sasakyan at naka-on pa rin yung makina, ideally dapat yan ay nasa park. Okay, both yun, no? Dapat naka-engage yung handbrake, kasi pag hindi nyo in-engage yung handbrake, may tendency na umandar yung inyong sasakyan. Okay, kung hindi ka bababa, okay lang na nasa neutral, pero pag ikaw ay bababa, dapat nasa park yan. So ano ba yung nagiging issue, no? Actually, minsan pag nakakasunod din ako ng isang automatic transmission sa traffic light, may mga napapansin pa rin akong mga driver na nilalagay pa rin nila sa park. Ano ba yung problema, no? Kung sakali man, halimbawa, kung lagi nyong gagawin yung huminto ka lang naman ng ilang segundo o ilang minuto, tapos ilalagay mo siya sa park. Kung i-analyze natin, mas maraming component yung mag-move kung ilalagay mo siya sa park. Okay, kasi from drive, dadaan ka ng neutral, dadaan ng reverse, then dadaan ng park. Unlike nung halimbawa, few minutes lang naman o few seconds lang naman, kung titingnan natin, ang movement lang is from drive going to neutral. At kung gusto mong patakbuhin, from neutral going to drive lang. Kasi ano ba yung mga mai-stress dyan? So posibleng ma-stress dyan yung ating shifter, yung cable na nakakonect doon sa ating transmission at yung ating mismong transmission. Pag mas maraming movement, posibleng mas maraming component yung mai-stress o pwedeng magka-problema in the future. Okay? So yun lang yung pinaka-idea dyan mga paps, no? Kung hindi naman kayo hihinto, kung hindi naman kayo bababa, okay lang na ilagay nyo na lang sa neutral. Pero kung kayo ay bababa, dapat nyong ilagay siya sa park. Kasi okay, ano ba yung isang problema rin? Scenario, nilagay mo sa neutral, naka-handbrake, bumaba ka. Ay halimbawa, may mga taong nasa loob o mga bata, bigla nilang shinip to drive, may tendency umandar yung sasakyan. Okay, kasi from neutral to drive, kahit hindi mo apakan yung brake, mag-i-engage ang drive. Okay, unlike ng pag nasa park naman, kung hindi mo aapakan yung preno, hindi mo mailalagay yan sa drive o reverse. So yun naman yung parang safety features, no? Kumbaga yun naman yung problema nung neutral, no? Pwede mo siyang ilagay from neutral to drive na hindi inaapakan yung preno. Paano kung malikot yung mga bata, bigla nilang nahawakan o shinip nila bigla, so posibleng umandar. Kaya yun nga yung suggestion ko, kung ikaw ay bababa ng sasakyan, dapat yan ay nasa park palagi. Pero kung hindi ka bababa, ibig sabihin nandito ka lang naman, control naman yung situation, nandito ka kung ano man yung mangyari, okay lang na ilagay mo siya sa neutral at basta naka-engage yung inyong handbrake. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps. At kung nakatulong to sa inyo, especially sa mga new driver, kasi minsan may magko-comment, so ano ba naman yung sinasagot mong question, napakadali naman, napaka-common. Actually, para sa akin, kahit napakadaling sagutin, kung tutusin, napakadaling namang marami namang may alam, pero may mga driver pa rin kasi na talagang bago, na totally hindi talaga nila alam kung ano yung tama. So yun naman yung kasi ano ba yung end goal ko dito, no? Yes, syempre para kumita as vlogger, no? Pero ang pinaka end goal ko talaga is yung ma-enjoy ninyo yung kotse ninyo with a minimal cost. Okay? O minimal problem. So yun yung pinaka main goal ko doon sa mga viewer na nanonood ng aking mga vlog. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.